Ngayong linggo, inaasahang ilalabas ang arrest warrant laban sa kontratistang si Sara Diskaya ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naglabas na rin ang freeze order sa assets sa mga kongresistang sina Eric at Ed Viquiap, pati ilang kumpanyang sangkot din umano sa flood control scandal. Yan at iba pa sa Express Report ni Maricel Halili. Bago matapos ang linggo, ilalabas na ang arrest warrant laban sa kontratistang si Sara Diskaya. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa pinakabago niyang video. Siya rin ang nagsabi nung nakaraang linggo na kakasuhan ng malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Diskaya at siyam na iba pa. Dahil ito sa nadiskubring 96.5 million pesos na halaga ng ghost project sa Davao Occidental. Hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Dagdag pa ng Pangulo, naghayag na rin daw ng kagustuhan ng 8 kawani ng Department of Public Works and Highways na sumuko matapos ding sampahan ng kaso. Nauna nang sinabi ng pulisya na nagpakalat na sila ng intel at tracker teams para tugisin ang mga akusado. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals laban sa bank accounts, ari-arian at air assets ng mga taong sangkot sa flood control scandal. Kasama na rito ang personal accounts at assets ni Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Ed Viquiap. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Viquiap. Higit 16 billion pesos ang transaction ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Karamihan may kaugnayan sa flood control project. Sa ngayon, nasa 280 bank accounts at 8 air assets na konektado sa Skyyard Aviation ang naka-freeze. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.